Isa pang opisyal ng Office of the Vice President ang naospital matapos humarap sa pagdinig tungkol sa questionableng paggasta ng confidential funds ng opisina. Siya rin ang nagkumpirmang mayroon daw mga taga Davao na Piatos ang apelyido. Magbabalita si Marian Enriquez. Hindi lang dumalo kundi nanumpa na rin si Vice President Sara Duterte sa ikapitong pagdinig ng House Committee on Good Government. Ginawa niya ito para harangin sana ang motion ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na palawigin ang contempt sa Chief of Staff ni Duterte na si Zulaika Lopez. Hindi nakadalo si Lopez sa hearing dahil nananatili siyang nakakonfine sa Veterans Memorial Medical Center. Kasama rin ni VP Sara ang 4 na opisyal na pinakontempt at pinaaresto ng komite. Kabilang dyan si dating Deputy Special Disbursing Officer Edward Fajarda na humahawak ng confidential funds ng ahensya. Nang tanungin siya tungkol sa mga checking nirelease sa kanya na higit 112 million pesos, tumaas na ang boses ni VP Sara. Yes, The ma'am. point of order Kasi is wala proper. kami kakapihin dito, ma'am. Pero dapat Walang pakinggan mo. 1 minute recess declared by the chair. Well, point of order. Sa pagpapatuloy ng hearing, kinumpirma ni Fajarda na kay VP Sara at sa security officer na si Colonel Dennis Nolasco lang siya nakikipag-usap tungkol sa confidential funds ng ahensya. Sabi ni Fajarda, utos daw ni VP Sara na matapos ma-withdraw ang pera ay ibigay ito kay Nolasco. Ang gumagawa po sa confidential operation ay si security officer po. I beg your pardon? Sa security, yung pong nagdi-disburse Si po Colonel niyan, Nolasco rin ang gumagawa nitong siya po ang ano niyan. sa... Kanya pong expertise po yan. Pero giit ng mga mambabatas, hindi dapat pinapasa ni Fajarda ang pamamahagi ng confidential funds sa iba. Bukod kay Fajarda, nakapaglabas din ng 125 million pesos na confidential fund ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Sabi ni Acosta, nagpasama siya kay OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio para gawin ang transaksyon sa branch ng Land Bank sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong noong December 2022. Sa dami ng pera, kailangan daw itong isilid sa 4 na travel bag. Tinutulungan po kami ng security guard ng Land Bank na isakay po sa sasakyan. Bagay na itinanggi ng gwardya ng bangko. May naaalala po ba kayo na noong December 20 may tinulungan kayong kliyente para bitbitin ang bag? Wala po. Kahit ang Nooy branch head ng bangko, itinanggi ito dahil bawal daw silang tumulong magbuhat ng pera. Pagkatapos namang i-withdraw ang pera, ibinigay daw ito ni Acosta kay Vice Presidential Security Chief Colonel Raymond Lachica. Yan ay kahit ipinagbabawal ng Government Auditing Code ang basta-bastang paglipat ng pera ng bayan kung kani-kanino. Nanaig po ang aking belief na may trust po ako kay La Chica dahil po authorized po siya ni Ma'am Sara Duterte. Dagdag ni Acosta, sila Chica raw ang may alam ng paglalaanan ng pondo. Kasama riyan ang kontrobersyal na resibong may pirma ng isang Mary Grace Piatos. Saan ho ba kayo nakakita na apelidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Hindi na nakasagot si Acosta kung bakit wala pa ring Mary Grace Piatos na lumulutang sa pagdinig. Dito na sumipa ang blood pressure ni Acosta na kinailangang isugod sa ospital. At ang kasama niya, si VP Sara. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, naungkat ang mga resibong iisa lang di umano ang tintang ipinangpirma. Hinala ng mga kongresista, baka raw imbento lang ni Ortonio at Lopez ang mga pirma sa mga resibo. Bagay na itinanggi ni Ortonio. Sa isang ambush interview, tinanong ulit si VP Sara kung iaakyat niya nga ba sa Korte Suprema ang pag-detain kay Lopez at ang investigasyon ng Kamara sa confidential funds. We don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. Dahil sa pagdalo sa pagdinig, pinayagan ng komite ng Kamara na bigyan ng 4 na araw na furlough ang 4 na opisyal na may kaugnayan sa OVP na una na nilang ipinakontempt. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.